Mga itinatagong baho ng lumubog na barkong MV Tricia, na expose. Sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Senador Robin Padilla, dumulog ang 4 na survivors ng lumubog na barkong MV Tricia Kerstin III na pagmamay-ari ng Alison Shipping Lines kay Committee on Public Services Chairperson Senador Raffy Tulfo upang ibunyag ang umano'y kabulukan ng nasabing vessel na lumubog sa katubigan ng Basilan. Sila ay sina Nur Hussein Sali, attorney, Aquino Sejili, Mushahida Izmi at isa pang survivor na piniling hindi sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan. Kasama rin nila si Raymond Romoros, asawa ng missing passenger na si Judge Alberto Romoros. Kwento ni Nur, kakaalis pa lamang ng barko ay pansin na niya na puno at tila overloaded ang cargo bay nito. Aniya, siksikan na dito ang tinatayang 10 wing vans o 10-wheeler trucks, pati mga motorsiklo at pribadong sasakyan, gayong 5 lamang ang capacity ng barko para sa malalaking truck. Kapansin-pansin din daw na kahit puno na at okupado na ang lahat ng mga bunk beds, mayroon pa ring mga pasaherong nakatayo sa gilid ng barko na malamang ay hindi na itala sa passenger manifesto o opisyal na listahan ng mga sakay. Ayon naman kay Attorney Aquino na isa sa mga survivors, mula pagkabata raw niya ay talamak na ang bentahan ng tiket sa loob mismo ng barko kahit nakaalis na ito, na tila isa lamang itong bus patungong Quiapo. Dahil dito, maraming pasahero raw ang hindi na ililista sa manifesto. Napipilitin din raw ang ilan na bumili ng mas mahal na tiket mula sa scalpers dahil palaging sold out ang mga tiket kapag dumadaan sila sa opisyal na ticket booth. Ibinahagi rin ni Nur na bulok na raw ang pasilidad ng MV Tricia III, partikular na ang CR na madaling nawarak ang dingding at hagdanan na kinakalawang na. Sinegundahan naman ito ni Mushahida na nagsabing napakarami raw ng surot at ipi sa buong barko. Kwento pa ni Nur, noong tumagilid na raw ang barko ay wala ni isang crew ng MV Tricia III ang nag-assist sa mga pasahero at sila lamang ang nagtulungan para magsuot ng mga nakatago pang life vest na maliban sa kulang na nga ay substandard pa dahil gawa lamang sa styrofoam. Ang ibang pasaherong may suot ng life vest ay hindi raw lumutang at tuluyang lumubog. At bagamat mayroong 3 lifeboats, nauna pa raw na sumakay dito ang mga tripulante, dahilan upang magsiksika na lamang ang mga pasahero sa 2 pang lifeboat na available, na umano'y bulok din at hindi maayos ang kondisyon. Mabuti na lang at may isa silang life raft na nagamit na gawa sa plywood na pinalamanan lang ng styrofoam at halatang substandard din. Ayon kay Attorney Aquino, ang dating route ng MV Tricia III ay tawi-tawi, subalit batid na raw ng mga pasahero roon na kinakalawang na ang barko at ayaw na nilang sumakay dito kaya inilipat umano ng Alison Shipping ang route nito sa Jolo, Sulo. Ito rin daw ang kauna-unahang biyahe ng barko sa naturang ruta. Matapos marinig ang mga revelasyong ito, sinabi ni Senador Raffy na magsasagawa siya ng hearing sa kanyang Public Services Committee at ipapatawag ang management ng MV Tricia Kerstin III. At sa pagkakataong ito, mas marami pang kabulukan ang mabubunyag at hindi pwedeng walang mananagot.